Labis ako nangulila sa iyo, Maria. Ating tamis ng pagsasama na sana. Nahanap-hanap ka mo, ako na lang ang natira. Sana'y magkita pa. Piling mo kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Wala na siya! Wala na si Crisostomo! Wala na ang taong mahal ko! Ang salo-salo. Hindi ba niyo batid na marami sa mga Indio ang mamang? Padre Damaso, di mo batid na nasa tahanan tayo ng Sagindyo? Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal nang ipinapalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio. Inuulit ko, walang nang mas tatalo pa sa amang mga ng mga Indio. Mga kaibigan, iginaganap kong pag-alala sa inyo ang dahilan ng hapunang ito. Ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Cristosimo Ibarra, kaagaling niya lamang mula sa Europa. Buenas noches, amigos, sa kura ng aking bayan. At sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin ninyo ako, ngunit ako yung nagkamali. Hindi ka nagkakamali. Ako si Padre Damaso. Kailan may hindi ko naging kaibigan ng iyong ama? Kayo na nga ba ang iyong anak ni Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating, naway mas maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Nakahanda na ang hapunan. Wala ka bang mata? Meron po, senyora, mga matang malinaw pa kaysa sa iyo. Ngunit ako'y nakamasid sa kulot niyong buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay na nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o ang pagkalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganaan o pag-iikakos nito. Nagawa ang lustay ng iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag. Kahit ang isang bata ay alam yan. Nagpapasalamat ako palagay ang loob ng dating kura sa akin. Nung ipagpamanhin ninyo ako, kakagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may asikasuhin pa ako bukas para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka muna umalis. Darating pa si Madam Lara. Bibisitahin ko po siya bukas. Ngunit ngayon, may dapat muna akong importanteng gawin. Nakita ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Kaya dapat lamang talagang ipagbawal ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Erehe at pilibustero. Abala si Ibarra sa kaiisip habang siya'y naglalakad. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala yan. Kinulot niyo naman po ako. mag-ingat kayo, senyor. Naging agal sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman po ba kayo sa pagkamatay ng aking ama? Maaari ko po bang alamin? Wala ba kayong nalalaman? Ang pagkakaalam ko, namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong po ang aking ama. Hindi po ba kayo lamang nagkakamali? Hindi ako maaaring magkamali. Namatay ang iyong ama sa bilangguan, si Rafael Ibarra. Siya na pinagbintang ere at filibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo po ba sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Noon ay may isang kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis na siyang nangongolekta na pinagkatuwaan ng mga bata. Babe, bibo! Hindi ba't hindi siya marunong magsulat? Para saan ang lapis na kanyang dala? Tigilan niyo ako! Baka anong magawa ko sa inyo? Anong sabi niyo? Ikaw, anong sabi mo? Ah, nagbibiro lang po kami. Hindi ako papayag na saktan mo ang batang yan. Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Pagsusuyan sa azotea. Bakit kaya wala po siya? Tinilip ni Maria Clara ang bintana upang makita kung sino ang dumating. Nang nakita niya si Crisostomo ay agad siyang tumakbo sa kanyang silid at nagpaganda.
Pumasok naman si Crisostomo at siya'y sinalubong ni Tia Isabel. Magandang araw, Tia Isabel. Magandang umaga rin sa'yo, iho. Nandito po ba si Maria Clara? Maupo ka na lang, iho, at tatawagin ko siya sa'yo. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia. Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang iyong kagandahan, Maria Clara. Pumunta ka lang ng Europe at tumapos na ang iyong mga salita. Marahil, madaming mga gandang babae galing sa ibang bansa ang nakulong sa iyong kapupula. Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ipakasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa harapan ko. Sus, binola pa ako. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit akong nangulila. Sus, Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. sandali. Nangyari mo ito sa iyong mga. Maraming salamat, mahal ko. Mag-iingat ka, mahal ko, Crisostomo. Araw ng mga patay. Sinunod mo ba ang utos niya? Migil ka na nga sa kakatanong dyan. Magukay ka na lang. Ayoko na maghukay. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyorita. Dito ba? Ngunit, hindi ko po natatandaan kung dito. Ang dali lamang po at pagtatanong ko. Alam niyo po ba kung nasaan ng malaking krus na itinirik dito? Yung cross. Sinunog ko na iyon. Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Inutusan lang ako ng malaking kura. Hoy! Anong ginawa niyo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag po kayo magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay. At tumuulan ng gabing yon, kaya itinapon ko na lamang ito sa ilog. Itinapon! Isang kabaliwan ang iyong ginawa! Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka, wala akong ginagawa sa... Anong wala? Hindi ako, tinitiyak ko sa'yo, hindi ako, kundi si Padre Damaso. Ang dalawang sakristan. Magpahinga na muna tayo, Crispin. Magkano bang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso lang, bakit ba? Ayos kong bayaran mo ang sinasabing nilang inaako mo. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit isang taon akong magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Ngunit wala talaga akong ninanakaw. Wala akong ninanakaw, kuya. Kapag nalaman to ng inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay. Tahan na. Huwag kang mawawalan ng Kasilyo. Ay multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatulog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo sinsoli ang ninakaw mo. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Sinungaling ka pa! matagal na po namin hindi nakita ng aming inay. Kuya, tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Crispin! Nang nakaalis ang dalawa, pilit niyang inahon ang kanyang sarili at tumakas siya gamit ang lubid ng kampana. Ang pamilya ni Sisa. Marahil ay gutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom, kaya naghanda ako ng masarap na pagkain. May makakain na ba? Mayroon. Nasaan? Bilisan mo at nagugutom na ako. Oo, narito na. Ito oh. Wala nang natira.
Paano ng mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasa na ba ang mga batang yun? Nasa kumbento pa, pero uuwi rin sila. Sandali! Hindi mo ba sila hintayin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Kawawang mga anak ko, magsasaing na lamang ako ulit. Inay! Gising pa po ba kayo, Inay? Basilio, anak ko, anong nangyari sa'yo? Bakit umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na takot po ako at si Crispin po. Bakit? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Naiwan po siya sa kumbento, Inay. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil siya'y pinagpintangan na nagnakaw. No? Inakusahan ang mabait kong si Crispin? Dahil basta mahirap lang tayo, kailangan nating magdusa? Inay, Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Halika. Ito ang kanin at kawili. Kumain ka, anak ko. ngunit hindi po ako kumakain ng tawilis, Inay. Alam ko, anak, naghanda ako ng ibang ulam kanina, ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Itay, Oo, pero umalis din po siya agad, hindi po ba? Basilio, Patawad po, Inay. Diyos ko, anong gagawin ko? Ang paghihirap ni Sisa. Para saan ang mga yan, ate? Para sa pura, nais ko sana siyang makakusap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin? Kung ganon, ikaw ang pinanukod ko na ako. Pa'y pagkatapos magnakaw ay kumakasunod. Pinutusan pa nga ako ng mga kura upang pumunta sa kwartel at magsigtaw. Sa katunayan, papunta ng mga Guardia upang pumunta sa iyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mo na. Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Ikaw ba, Sisa? Ang ina na magnanakaw? Opo, ako nga ho si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila. Kung kaya mo lumala pa ang sitwasyon, sabihin mo na kung saan may tinago si Crispin. Senyor, ilang araw ko na hong hindi nagkikita si Crispin. Kaya kung ganun, isahuli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong anak. Senyor, kahit minsan pa nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magawa ang magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling, kung yan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi sinasahuli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Pero wala ko talaga ninakaw ang mga anak ko, senyor. Parang hawa nila magnabawang ito lang. Magbubulok ka sa kulungan hanggang hindi ka nagsasabi ng totoo. Kamalian yan ng kura! Pakawalan mo siya at huwag mo na siyang gambalain pa. At kung gusto ng kura na may balik ang kanyang dito, sabihin mo sa kanya na manlayan siya kay San Antonio. Malis ka na rito. Wala na mapapakain ng gobyerno sa'yo. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ano to? Damit ni Basilio? Dugo? Bakit may sugat ang anak ko? Dugo. Dugo ng anak ko. Ang magnanakaw kong anak. O ang ina ng mga magnanakaw. Ang pangingisda. Uy, Maria Clara, kamusta na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami? Hindi ba't kararating lamang niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya dito. At sabay kami manginis na. Uy! Gusto mo, nandiyan ka na pala. Mari na ba tayo umalis, man? Kung yan ang nga. Senyorita Maria Clara, saan po ninyong gustong pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Naku, hindi po, senyorita. Ilang sandali na lamang at makakarating na tayo doon. Ano iyon? Maraming kahoy lamang po. Kahoy lang pala. Kahoy pa ba yun? Sandali lamang at titingnan ko. May buhaya! Kaya pala naubos nga mga isda sa ilog na ito. Kailangan mamatay ng buhaya na ito. Nasaan na kaya sila? Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Maraming salamat sa pagligtas ninyo sa buhay ko, Senyor Ibarra.
Balang araw, sa panahon na kailangan niyo ng tulong, nakahanda po ako para tulungan kayo. Ang panghugos. Senyor Ibarra, kayo naman na maglagay ng balitate sa ibabaw ng bato. Ikasisi ako po, Gobernador. Isang maling galaw mo lang, tiyak patay ka. Anong ibig sabihin nito, Elias? Mag-iingat kayo, senyor. Hindi lamang ito ang maaaring mangyari sa inyo. Saka ko na lang sasabihin ng lahat. Elias! Sandali lang! Ano nangyari sa taong ito? Muntik na kayong patayin ng taong yan. Ngunit siya pa rin ang namatay sa masama niyang balak. Kung ganon, ako na lamang ang magpapalipig sa kanya. Paumanhin, senyor Ibarra. Ngunit hindi ba't pinagtakahan niya ang iyong buhay? Oo nga, ngunit siya ang nagsawi. Ano pa bang parusahan dapat niya matanggap? Pinapatawad ko na siya. Ang pananghalian. Sa isang malaking hapagkainan, nanananghalian sina Crisostomo, Maria Clara at ang iba pang mga panauhin. Biglang dumating si Padre Damaso at binati siya ng lahat maliban kay Ibarra. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkagawa ng ipinatayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang tingin niya sa kanya sarili. Nakapunta lamang sa Europa, bay kala mo kung sino na umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang sinasabi ni Padre Damaso, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang desente ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Ngunit ako hindi na makakapagtitiis pa. Tama lamang na siya'y pinarusahan na mamatay sa kulungan at Hayaan ko kayong insultuin ako, ngunit wag na wag niyong babastusin ang aking ama. Mag-unos dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano siya naging alagad ng Diyos? Siya ang nagatid sa aking ama sa kabiguan at dahilan ng pagkamatay niya. At ngayon, binabastos niya ang alaala nito? Ganito pala ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap. Alang-alang lang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka nakita niyo na akong may dugo talagang dumadaloy sa bugat ng taong iyan. Si Doña Consolacion at Sisa. Mga Guardia Civil, Bakit po, senyora? sino yung kumakanta? Siya po ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Masusunod po. Hoy baliw, sumama ka sa amin. Dito na po siya, senyora. Pakantahin niyo siya. Hoy baliw, umawit ka. Awit na. Magaling, mga Guardia Civil, maaari na kayong umalis. Masusunod po, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Ha ha ha, baliw. Sumayaw ka. Sumayaw? Gayahin mo ako. Ha, sumasayaw ang matandang baliw. Hoy, hindi ako ang baliw. Ikaw! Ako ang baliw. Ha, ako ang baliw. Oo, ikaw nga. At inuutusan kitang sumayaw. Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Ha! Aray! Sabi ng ikaw ang baliw, baliw ka talaga. Konsolasyon, anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yan. Itigil mo na ngayon, hindi ka na naawa. May sira ka na talaga eh, no? Dugo! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Dugo! Ha ha ha! Guardia Civil! Bisa naggamutin niyo ang babae niyan. Yatid niyo bukas sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Si Alfonso Linares. O, doon yung Victorina. Kayo pala. Tuloy kayo. Magandang umaga, Kapitan Tiago at Tia Isabel. Mukhang may kasama yata kayo. Ah, oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw, Ginoo. Kamusta na ang kalagayan ni Maria Clara?
Wala pa rin pong pinagbago, Don Tiburcio. Kamusta nang iyong kalagayan, Iha? Masakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga pong napakaganda niya. Magandang araw, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahinga po siya sa kanyang silid. Maria Clara! Padre Damaso, maraming salamat at binisita niyo ako. Labis ako nag-aalala sa'yo, Iha. Pagaling ka kaagad. Opo. O sige, Iha. Magpahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso, Victoria, sino ang iyong kasama? ang totoo niyan ay kanina ko pa po siya gusto ipakilala sa inyo, Padre. Siya po si Alfonso Linares, ang inaalak niyang inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw nga ba ang inaanak ni Carlicos? Ako na nga po, Padre. Anong saya ko at nakita na kita, Iho. Ako rin po, Padre. Matagal ko na po kayong gusto makilala. Nandito po siya upang maghanap ng kanyang mga asawa, Padre. Mapapangasawa? Madali lang iyan. Maghintay ka lamang, Iho. Ang dalawang Donya. Pwes, ang pagpangit naman ng mga dumaan. Hoy, Labandera! Kami ba ang pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka? At anong sabi mo? Labandera? Bakit? Gusto mong labahan ko yung kulot mong buhok? Baka gusto mong plantsahin ko pa. Hoy, matandang mong kukulam! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda? Anong sabi mo? Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita uurungan! Pwede ba tubigin na yung dalawa para kayong mga bata? Alperes, pagsabihan mo nga yung asawa mo mukhang makukulam. Kundi ka lang isang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal na mukha mo, pilay na peking manggagamot. Tiburcio, bakit hindi mo man lamang hinamon na mayabang na Alperes na yon? Mukha ba may laban sa kanya? Ang pagdakip kay Ibarra. Tao po. Elias! Senyor Ibarra, ligtas po ninyo ang inyong sarili at umalis na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin, Elias? May pag-aalsa po mangyayari at kayo po ang palalabasing nagpasimuno nito. Ngunit sino Hindi ang... ko po alam kung sino po ang nagpasimuno nito, Senyor. Ano pa bang kailangan kong dapat gawin? Ihanda po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin po ninyo ang mga ito. Magtungo kayo kahit saan, iyong hindi nila kayo masusundan. Alam ko pong mahirap ang basta-basta na lamang umalis sa bayan na ito, ngunit wala na pong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Pumunta si Ibarra sa tahanan ni Kapitan Tiago habang pinamumuunuan ni Padre Salvi ang dasal. Bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na putok. Sumigaw ang Alpares sa labas. Nataranta sila lahat at nagmadaling umuwi si Ibarra at nag-empake. Bigla naman may kumalabog sa pinto. Sino yan? Kami mga alagad ng batas. Bakit po? Arestado ka, sumama ka sa amin. Bakit po? Bakit po? Bakit niyo po ako inarestado? Mahinahong sumama si Ibarra sa kanila. Bumalik si Alias sa tahanan ni Ibarra at sinunog ito at agad na umalis. Nang dumating ang Gwardiya Sibil, sunog na ang buong bahay. Tugisan sa lawa. Isang gabi, may isang salo-salong naganap sa tahanan ni Kapitan Tiago. Pinag-uusapan ng mga panauhin ang balita tungkol sa pagdakip kay Crisostomo Ibarra. Kasabay nito, ang balitang ikakasal na si Maria Clara sa kastilang si Alfonso Linares. Ang malungkot na dalaga ay nagtungo sa azotea at pinagmasda ng ilog. At makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang kanyang tunay na mahal na si Ibarra. Crisostomo? Mahal ko, tinulungan ako ni Elias na makatakas. Patawarin mo ako. Mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Ako ang patawarin mo dahil kailangan ko nang lumayo sa iyo, sa lugar na ito. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad.
Dahil nasisiguro kong mag-aalanganin ka kapag nalaman mong Nalalaman kong ano. ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mo si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tatandaan, kahit nasaan ka man, ikaw lang ang iibigin ko, Crisostomo. Paalam, Maria Clara. Elias, saan ba tayo tutungo? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong Senior. At pagkatapos, mamuhay po kayo ng tahimik sa ibang bansa. Ako lamang, bakit hindi mo ako samahan at magturingan tayong para magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga ninuno sa inyong pamilya at sa lahat ng ginawa mo. May paparating, magtago kayo gamit ang mga damo. Senyor, marunong po ba kayo magsagwan? Oo, bakit? Iligtas po ninyo ang inyong sarili. Ililigaw ko sila. Huwag, Elias. Labanan natin sila. Magkita tayo sa Noche Buena sa tabi ng puntod ng inyong lolo. Ang paliwanag ng pari. Hindi! Hindi ito maaari! Mahal ko. Anong nangyari, anak ko? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya! Wala na si Crisostomo! Wala na ang taong mahal ko! Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko! Wala nang iba! Hindi ko mahal si Alfonso! At hindi ako magpapakasal sa kanya! ngunit, Kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakapatay na lamang ako! patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Unang imasa ko sa inyo ni Ibarra. Sa buhay mo. Patawad, anak ko. Magmamadre na lamang ako! Kung yan ang iyong kagustuhan. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng aking nagawang kasalanan? Ang Noche Buena. Inay! Sino ka? Inay, ako po ito si Basilio, ang inyong anak. Ha, anak, hindi kita kilala. Inay, huwag po kayong matakot sa akin, Inay. Basilia, Opo, Inay, ako nga po. anak ko. Inay, bakit niyo po ako iniwan, Inay? Iho, Sino po kayo? anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo, ngunit wala po akong pera. Kumuha ka na lamang ng pangatong. Malapit na rin ang kamatayan ko. Iho, at sa sandaling mangyari yon, sunugin mo ang aming mga katawan hanggang sa maging abo. Pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mamamatay akong hindi masisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bahay.